Paano gawin yung mga rotary hindi nanagana katulad nito? Panoorin lang kumpleto yung video para matuto kung paano gawin yung mga ganito. Saksak muna natin sa 220 volts para makita nyo kung gagana siya o hindi. Ayun, hindi siya nagana kahit anong pindot natin ng switch. Lipat natin sa reverse forward niya, wala pa rin. Ayaw talaga. Kahit anong pindot natin, ganun pa rin. Tutorial lang kung paano gawin mga ganito, paano ayusin. Siyempre para safe, bago ayusin, tanggalin natin yung saksakan niya. Gamit lang tayo ng digital tester. Lagay natin sa continuity. Ayan, nasa continuity na. Hahanapin natin yung mga putol nitong mga ganitong power tools. Testing muna natin yung tester kung papalo siya, tsaka kung tutunog siya. Pagdikitin lang. Ayun, gumagana. Tapos testing naman natin sa plug niya. Tapos pipindutin yung switch kung papalo. Wala, hindi siya pumapalo. Isang paraan din niya para malaman kung ayos pa yung mga ganitong power tools. Ito na yung nasa loob niya. Picturean nyo muna bago nyo baklasin. Tsaka di kayo malito. Iti-tester muna natin dito sa may tornilyo niya, sa may switch, sa dalawang tornilyo niya, at saka sa plug. Gamitin natin yung tester. Ngayon, test na natin kung paano sa may tornilyo, at saka sa plug niya, kung may putol. Ayun, pumalo siya. Okay yung isang wire niya, yung sa cord niya. Sa kabila naman, ayun, okay. Ibig sabihin, pag pumalo yon, okay yung walang putol yon. Okay yung cord niya. Walang sira yon. Sa iba naman, ito na may test natin sa may terminal niya, sa may switch dyan. Tsaka dyan sa taas. Nakakonect na dyan yung armature stator tsaka carbon brush. Testing natin kung papalo siya. Mukhang hindi siya napalo. Mukhang may putol yon. Ayun, may sira yun yung sa loob niya. Sa mga armature, pwede. Iba pa ang sira. Test naman natin sa switch niya dyan sa taas. Sa may terminal din. Tsaka dyan. May tornilyo. So, ipipindutin yung switch niya kung papalo. Pumapalo siya. Ibig sabihin, okay yung switch niya, nagana. Walang problema yung switch. Baklasin natin yung nasa terminal niya na nakalagay sa switch. Malapit na natin mahanap yung sira nito or putol nito. Ang pagbaklas nito, dapat iangat muna yung carbon brush niya, tapos atake niya. Ikalagay sa gitna.
Ito na, hatakin na natin. Ito yung sa carbon brush niya, sa lagayan. Maiksi na yung isa. Pero yung isa okay pa. Pero papalitan ko na rin yan, dalawa. Palitan ko ng bagong carbon. Maiksi na yung isa. Ito, itetest ko to yung sa terminal niya, sa wire niya. Yung input, papunta sa output sa may bakal dyan. Pati itong kabila rin. Tsaka sa may bakal dyan. Check na natin. Check uli yung ano niya, yung tester. Yung papalo. Para makasigurado lang tayo pumapalo. Check na natin yung sa wire niya. Sa input. Tsaka output. Sa may bakal dyan. Pumapalo. Ibig sabihin walang putol yun. Sa kabila naman. Pumapalo. Hindi pumapalo. Ay, namatay yung tester. Ay, hindi pumapalo. Mukhang dito yung may problema. Hindi siya pumapalo. Tsaka maluwag. Maluwag na siya. Ibig sabihin, natatanggal na to yung sa bakal niya. Yung sa output, papuntang carbon brush. Kaya hindi siya nagana. Ito yung bakal niya na maluwag. Mukhang maghihinangan to. Mukhang hihinangin tong bakal na to. Kasi sobrang luwag eh. Tsaka maiksi siya. Maiksi. Papunta sa terminal. Parang hindi masyado umaabot. Tsaka manipis. Bali hihinangin ko lang to. Ang luwag talaga. Ayun na lang yung solusyon. Hihinangin ko lang. Ito, nahinang ko na. Matibay na. Tester natin yung sa hininang ko. Ayun, pumapalo na. Okay na. Pinalitan ko na siya ng bagong carbon. Mahaba na yung carbon brush niya. Bago ko ikabit yung sa switch niya, testing muna natin to yung sa terminal niya. Sa dalawang terminal kung papalo siya. Ayan, magkabila. Testing natin kung papalo. Ayan, pumapalo siya. Lipat naman natin sa reverse forward niya. Kung papalo. Pumalo siya. Ito na, nabalik ko na siya sa dati niyang itsura. Test naman natin sa plug niya. Sabay pipindutin yung switch. Kung papalo, yung pumapalo. Lipat natin sa reverse forward. Pumapalo rin. Okay na to. Testing natin. Nasaksak ko na sa 220 volts. Iba naman na sa reverse forward.
Okay na. Sana may natutunan kayo sa pagre-repair ng mga ganitong rotary hammer.